Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hindi lahat ng relihiyoso ay mabuting tao. Hindi lahat ng paladasal sa Panginoon ay sumusunod sa kautusan niya. Kaya ako ito nasabi dahil nabiktima ako ng isang taong inakala kong makadiyos. At kahit kailan ay hindi ako pagtataksilan. But it turns out na pakitang tao lang pala ang lahat. Bago ko simulan ang aking kwento ay gusto ko muna kayong batiin ng isang pinagpalang gabi. Tawagin mo na lamang ako bilang Jenny. Matagal na akong tagahanga ng inyong programa at talagang relate na relate ako sa mga istoryang tinatampok ninyo. Kaya heto at sumulat ako sa inyo kasi nagbabaka sakali ako. Na istorya ko naman ang ma-upload sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, inaamin ko na hindi ako isang relihiyosa. Although nagdarasal naman ako tuwing gabi bago matulog ay hindi ako pala simba at pala attend ng mga prayer meetings, sharings at iba pa. Siguro'y dahil na rin sa masyado akong focus sa trabaho. Kaya nawawalan ako ng panahon para doon. Pero isang araw ay naaya ako ng isang kaibigan na sumama sa isang prayer meeting ng ibang sekta. Doon ay hindi ko ine-expect. Nababaguhin noon ang aking buhay. Ewan ko ba pero pagdating ko doon sa venue ay bigla akong na-excite. Pero nagulat na lamang ako nang biglang tinawag ng kaibigan kong si Erica ang atensyon ko. Ano ba yun, girl? Huwag mong sabihin sa akin na manlalandi ka na naman. Alalahanin mong nasa Christian Fellowship meeting tayo. Wika ko sa kanya. Ano ka ba? Hinakot lang naman tayo ni Randy eh. Hindi naman tayo member nito, sabi naman ni Erica. Napailing ako at natawa sa asal ng kaibigan ko. Ang sabihin mo, sinisiliban ka na kasi makasalanan kang tao. Biro ko pa sa kanya. Tumigil ka nga dyan, sige ka. Hindi ko na ituturo sa iyo yung gwapong guy na nakita ko. Bigla naman akong nabuhayan nang sabihin yun ni Erica. Talaga, saan yung gwapong guy? Tanong ko sa kanya. This time ay mahinang tumawa si Erica. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba basta lalaki ang pinag-uusapan nabubuhayan ka. Ayun yung guy na nasa harapan. Agad gumala ang aking tingin at natagpuan ko ang lalaking tinutukoy ni Erica. Ano, hindi ba likod pa lang ulam na? Wika ng kaibigan ko. Sumang-ayon ako kay Erica. Naobserbahan ko kasi na matikas at mukhang magandang pangangatawan ng lalaki. Matangkad din ito. Isa lang noon ang hinihintay namin ni Erica. Ang humarap sa amin ang lalaki. At yun nga, Papa Dudut, mamayang kaunti ay humarap ang lalaki sa gawin namin at nakumpirma nga namin na gumwapo ang lalaking hinahangaan namin. Oh my gosh, ang gwapo nga! Pabulong at kilikilig na wika ni Erica. Teka, magpakyut nga ako. Ay, ang kapal na mukha mo te, sige te, maglandi ka pa dyan. Pabulong kong sabi sa aking kaibigan. Pagkatapos noon ay hindi namin mapigilang kiligin nang magawi ang tingin ng lalaki sa amin at ngumiti pa ito. Shhh! Narito ba kayo para manampalataya o magharutan? Pwede ba kung maglalandian lang kayo
Lumabas na lang kayo, nakakaistorbo kayo. Pabulong na saway sa amin ang isang babae sa aming harapan. Tansya namin ay kasing edad lang namin ang babae pero sa itsura pa lamang ay alam na naming mataray ito. Sa kabilang banda ay inirapan lang namin ang babae. Wala naman kaming ginagawang mali ni Erica dahil hindi pa naman nagsisimula ang prayer meeting nila. At saka hindi naman kami nakakaistorbo dahil sobrang hina naman ang boses namin. Papansin lang talaga yung babaeng yon. Pero etong si Erica mukhang naghahanap ng away. Ang taray naman ng girl, ang sarap sa bunutan. Akala naman niya maganda siya. Mukha naman siyang clown. Sorry kung nilalait ko siya pero totoo naman hindi ba? Pabulong na wika niya pero siniguro niyang naririnig yon ng mataray na babae sa aming harapan. Buti na lamang at hindi na ito humarap pa sa amin. Samantala, halos 2 oras tinagal ng prayer meeting na yon. Okay naman ang experience. Pakiramdam ko naman ay napalapit ako noon sa Diyos. Pero pagkatapos noon ay agad kaming lumabas ni Erica para muling sulyapan ang gwapong lalaking hinahangaan naming pareho. Maya-maya ay nakita ulit namin yung gwapong guy kasama ng aming kaibigan na si Randy. Lumapit silang dalawa sa amin ni Erica at pinakilala ni Randy ang lalaki. Brother Jess, ipapakilala ko nga pala sa iyo sina Erica at Jenny, mga kaibigan at kasamahan ko sa trabaho. Erica, Jenny, si Brother Jess. Hi Brother Jess, pareho naming bate sa lalaki. Nice meeting you. Anyway, mukhang ngayon ko lang kayo nakita dito, ang sabi ni Jess sa amin. Si Randy na ang sumagot para sa amin. First time lang nilang dumalo ng prayer meeting natin. Mga Katoliko sila, inform niya sa lalaki. Erica, Jenny, sana'y makadalo ulit kayo sa mga susunod na prayer meetings natin. Ito ang isa sa mga paraan para mas mapalapit tayo sa Diyos at sa anak niyang si Hesukristo. Kung gusto ninyo, willing ako maging Bible teacher and counselor sa inyong dalawa. Pwede tayong magkaroon ng Bible study kahit na once a week lang. Kailangan natin yon kasi alam niyo na, food for the soul, ang sabi pa ng lalaki. Siyempre agad namang kaming pumayag ni Erica. Ayun na kasi ang pagkakataon namin para mapalapit sa Diyos at siyempre kay Brother Jess. Masaya ako at nakilala ko kayong dalawa. Isa na yung maituturing na blessing ng Panginoon. Magpasalamat tayo doon, ang sabi ni Brother Jess sa amin. Papadudot doon nagsimula ang lahat. Hindi ko maitago ang paghanga ko kay Jess. Kasi siya ang tipo ng lalaking hinahanap ng isang babae. Bukod sa gwapo ay mabait at malakas ang karisma ni Jess. Simula noon ay palagi na akong dumadalo ng mga prayer meetings nila. At madalas akong mag-participate sa mga Bible sharings. Yun din ang naging daan para magkakilala kami ng husto ni Jess. Dahil naman sa personalidad niya, ay agad ko siyang naka-vibes na humantong din sa pagkakaibigan. Pero papadudot, sa madalas naming pagsama-sama ay hindi ko maiwasan ang mahulog ang loob sa kanya. Siyempre nung una ay hindi ako nagpahalata dahil nakakahiya naman kung ako ang unang magpakita ng pagkagusto sa kanya. At saka tingin ko naman noon kay Jess ay isang respetadong lalaki kaya buo ang paggalang ang ibinibigay ko sa kanya. Samantala isang gabi pagkatapos ng Bible study and sharing namin ay nagtuloy kami sa restaurant dahil na rin sa invitation niyang mag-dinner kaming dalawa. Jenny, buti ikaw ipinagpatuloy mo ang pagsama sa mga prayer meetings and Bible sharings natin. Alam mo, nanghihinayang ako kay Erica kasi hindi na niya pinagpatuloy ang pagsali sa atin. Wika ni Jess sa akin habang kami ay nagde-dinner. Masyado kasing busy si Erica nitong mga nagdaang buwan. Kakapromote lang kasi niya sa trabaho kaya nagpakitang gila siya doon sa mga immediate supervisors niya. Kwento ko naman. Ganon ba? Ang sabi ni Jess bago muling nagpatuloy.
Jenny, curious lang ako sa ilang buwan nating magkasama. What do you think of me? Okay ba akong kasama? Tanong niya sa akin. Okay ka naman kasama, mabait ka kasi at saka very entertaining. Alam mo yun, yung tipong hindi ako nalulungkot kapag kasama kita. Basta iba ang feeling ko. Sagot ko sa kanya bagamat medyo nahihiya ako ng kaunti. Talaga? Ako rin Masaya ako kapag kasama ka. Do you think kaya tayo pinagtagpo ng Diyos para pasahin ang buhay ng isa't isa? Baka we're meant for each other? Sabi pa niya sa akin na siya kong kinagulat. Napatingin lamang ako sa kanya, Papa Dudut, habang naghihintay ng karugtong sa sasabihin niya. Jenny, may ipagtatapat ako sana sa iyo. Huwag kang mabibigla ha. Gusto kita. I think I'm in love with you. Pag-amin niya sa akin. Nanatili akong walang imik. In the first place ay hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko dahil hindi pa rin ako makapaniwala noon na magkakagusto siya sa isang katulad ko. I mean, aaminin ko sa inyo na hindi naman ako masyadong kagandahan kumpara kay Jess na artistahin ang dating. Napansin naman ni Jess ang pagkagulat ko kaya muli siyang nagpatuloy. I think this is the time na ipagtapat ko sa iyo ang lahat. Hindi ko na kasi siya kaya pang kimkimin. Oo, mahal kita and I believe it is God's will. Nung una pa lang kasi kitang makilala, I know you're the right woman for me. Sa iyo ko nakita ang lahat ng hinahanap ko. Ikaw na ang naging laman nitong puso at utak ko simula noon. At saka napapansin mo ba? Aside dun sa Bible studies natin palagi na lang tayong pinagtatagpo ng pagkakataon sa magkakaibang lugar. Do you think coincidence lang ba yun o destiny? But one thing for sure, kagustuhan ng Diyos itong mga nangyayari sa ating dalawa. Sabi pa niya sa akin. Yes, di ko talaga alam ang sasabihin ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala Naguguluhan kong sabi sa kanya. Sana pagbigyan mo akong patunayan sa iyo na mahal kita. Na ako ang lalaking nararapat dyan sa puso mo. Naku, pagpasensyahan mo na ako ha. First time ko kasing magtapat ng pag-ibig sa isang babae. Kinakabahan pa nga ako Pagpapatuloy pa niya. Pasensya ka na ha at wala pa akong may sasagot sa ngayon. Bigyan mo pa sana ako ng panahon para makapag-isip. Sana maintindihan mo ko. Ang sabi ko naman. Naintindihan naman kita. Hindi naman ako nagmamadali. Handa akong maghintay sa kasagutan mo. Pero sana hayaan mo naman akong manligaw sa iyo. Para patunayan sa iyo na sincero ako sa iyo. Aniya, bahagyang nalungkot pero alam ko na deep inside ay na-challenge siya sa akin. Oo naman, pwede mo akong ligawan. Maaring wala pa akong kasagutan sa ngayon pero hindi ko naman sinasarado ang posibilidad na mahalin ka. Mabait ka, matalino, gwapo, at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Sagot ko. Di bale, ipinapangako ko na talagang mag-e-effort ako sa panliligaw sa iyo. At kung sakaling sagutin mo, I promise na kahit kailan, hindi kita papaiyakin at iiwanan. I will do everything para mapasaya ka lang. Aniya. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nanligaw sa akin si Jess. Almost 1.5 taon din yon. Talagang nagpakita siya ng efforts para iparamdam at ipakita niya sa akin na sincero siya at maganda ang hangarin niya sa akin. Hindi naglaon ay natikman din niya ang matamis kong oo. At naging kami ni Jess. Papa Dudut, sobrang kasiyahan ko noon kasi ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Jess. Palaging espesyal ang trato niya sa akin at never siyang nakalimot sa akin.
Pinaramdam niya rin sa akin na mahalaga ako sa buhay niya. At dahil doon ay agad kong tinanggap ang alok niyang kasal nang mag-propose siya sa akin sa first anniversary namin bilang magkarelasyon. Papadudot tumagal ng 6 months ang preparation sa kasal namin at nang maikasal kami ay masasabi kong ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Na kay Jess na kasi ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Naging masaya na ang mga araw ko kasi kasama ko ang aking butihing asawa. Alam mo, ang dami nating dapat na ipagpasalamat sa kanya kasi sunod-sunod ang biyayang ibinigay niya sa atin. Isa na roon ang maikasal tayo. Alam mo, mahal ko hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na tayo. Sabi ko sa kanya, isang araw pagkatapos ng aming church service. Ngumiti sa akin ang aking asawa. Nagpatuloy naman ako. Well, alam mo naman na dream come true ang maging asawa ka. Alam mo yun, parang ikaw kasi yung mga Prince Charming sa fairy tales. Ikaw kasi yung tipong pinapangarap naming mga babae. Siyempre, hindi ko lubos maisip na ako ang pinili mo sa dami ng babaeng qualified dyan sa puso mo. Well, ikaw ang pinili ko kasi binubulong ka ng Diyos sa akin. Kung sino kasi ang binubulong nitong puso natin siya rin ang binubulong ng Diyos. Hindi ba love was created by God? Ang sabi naman niya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya, Papa Dudut. Samantala lumapit at nakipagkwentuhan pa sa akin ang mga kaibigan namin sa church bago lumapit ang isang pamilyar na babae. Jess, tawag nito sa aking asawa. Natandaan ko siya kaagad. Siya yung pangit na babaeng sumaway sa amin nung unang beses naming umattend ni Erica ng fellowship. And yes, kilala pala niya ang aking asawa. Danica, long time no see. Pagkatapos ay nag-embrace silang dalawa. Nakaramdam ako ng selos at hindi ko maitago ang aking reaksyon sa babaeng yon. Anyway, pinapakilala ko sa iyo ang asawa ko, si Jenny. Jenny, si Danica, best friend ko, ang sabi pa ni Jess. Nice meeting you, Danica. Balik ko. Pero syempre, plinastic ko lamang yon. Pero ang babaeng yon ay hindi man lang bumati sa akin at sa halip ay tinitigan lamang niya ako mula ulo hanggang paa. Jess, nagulat naman ako at nawala lang ako ng 2 taon, nag-asawa ka na kaagad. Pagpapatuloy pa ni Danica. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo ang tungkol kay Jenny? Tanong ni Jess dito. Nakaramdam ako ng inis pagkarinig ko noon. May communication pala sila ng asawa ko pero hindi niya yon sinabi sa akin. Ni hindi nga niya sinabi sa akin kung sino si Danica. Oo, pero grabe, nagulat talaga ako na nagpakasal na pala kayo. Anyway, kailan kayo naikasal? Tanong pa ng babae. Ako naman ang sumagot. Nung 1 buwan lang kami kinasal. Really? Sayang naman at hindi ako nakadalo sa kasal ninyo. Ikaw, Jess, bakit hindi mo ko inimbitahan? Nagtatampo ko ngayon sa iyo. Ang sabi ni Danica na may halong pagkasarkastiko. Basta kapag nagkaanak na kayo ha, ako ang gawin ninyong ninang. Oo naman, ikaw pa. Espesyal ka sa akin Siyempre, hindi ko makakalimutang gawing ninang sa binyag ng anak ko ang best friend ko. Ang sabi ni Jess sa kanyang best friend. Pagkatapos noon ay inaya ko nang umuwi ang asawa ko at nagpaalam na kami kay Danica. Nakita ko naman sa reaksyon ni malditang babae ang pagkadisgusto sa akin. At alam ko ring nagsiselo siya. Samantala, Papa Dudut, si Jess ang naging dahilan para maging masaya ako sa buhay ko. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng klaseng pagmamahal. At ganoon din ang isinukli ko sa kanya. Minahal namin ang isa't isa at naging masaya ang mga unang 3 taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Papa Dudut, wala akong mahihiling pa noon kasi na kay Jess na ang lahat.
Dasal ko lang noon sa Diyos na sana'y magpatuloy ang pagmamahala namin ni Jess hanggang sa huli. Papa Dudut, naging masaya at mabunga naman ang unang 3 taon namin ni Jess bilang mag-asawa. Sa pamamagitan ng asawa ko ay lalo akong napalapit sa Diyos. Naging supportive kami sa isa't isa at hindi kami nagpatalo sa mga pagsubok na dumarating sa relasyon namin. Pero Papa Dudut, hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay makakayanan namin ang mga pagsubok na yon. Bigla na lamang nawala ang init ng relasyon namin. Madali na ring mag-init ang ulo niya na nagdudulot ng madalas naming pagtatalo. Papa Dudut, dahil sa mga pagbabagong yun ni Jess ay nangamba ako. Nagsimula rin akong pagdudahan ang katapatan niya sa akin dahil bigla siyang naging malihim sa akin at parang may tinatago sa akin na kung ano. Naging selosa ako, Papa Dudut, at dahil sa likas sa akin ang pagiging mausisa ay madalas ko siyang tanungin tungkol sa mga pagbabago sa ugali niya. As expected ay palagi kaming nauuwi sa awayan. At kung minsan ay nauuwi rin kami sa sakitan. Oo, nauuwi kami sa bugbugan at madalas ako ang talo. Hindi ko akalain na magiging isa akong battered wife. Ganon pa man, may pagkakataon pa rin na sinusubukan kong lumaban sa akin sa aking mapang-abusong asawa. Lalo na kung lantaran na ang pangangaliwa niya sa akin. Jess, ang kagaling. Sa palagay mo ay uwi pa ba ng matinong asawa ang 3:00 ng madaling araw? Hindi. Galit na usig ko sa kanya. Nagtaas ng boses si Jess sa akin. Nag-overtime ako sa trabaho. Sagot niya. Sinungaling? Tumawag ako kanina sa eskwelahan ninyo at ang sabi sa akin nang nakausap ko na 9:00 pa lang ng gabi ay sarado na sila. So ano ngayon ang gagawin mong palusot sa akin, ha? Sabi ko. Okay, fine. Oo, nagsara ng 9 PM ang eskwelahan. Pero tinapos ko yung mga ginawa ko hindi ko na tinapos ang sinasabi niya nang mag-decide akong magsalita. Kina Danica? Tama ba ako? Hindi kumibo si Jess sa tanong ko sa kanya. Halatang guilty kaya muli akong nagpatuloy. May nakapagsabi sa akin na magkasama kayo ni Danica na lumabas ng eskwelahan. Jess, pwede ba? Huwag ka namang magsinungaling. Maya ka naman sa balat mo. Naturingan kang Bible preacher tapos tuktukan ka ng sinungaling. Galit na sabi ko. Tama na! Sigaw sa akin ni Jess at ang bang susuntukin ako. Pero agad kong itinutok sa kanya ang hawak kong kutsilyo. Sige! Subukan mo pa akong saktan, makikita mo ang hinahanap mo. Naiiyak ako sa galit ng mga oras na yon. Pwede ba, Jenny? Huwag mong lagyan ng kulay ang pagkakaibigan naming dalawa, ang sabi pa ni Jess. Magkaibigan lang ba kayo o magkaibigan? Jess, marami na akong narinig na chismis tungkol sa inyong dalawa. Na may relasyon kayo. Pagtatapat ko naman sa kanya. At naniniwala ka naman doon. Nagpatuloy ako sa aking pagsasalita. Sa totoo lang ayaw kong maniwala sa mga chismis pero unti-unti akong naniniwala kasi napapadalas na ang pagsama-sama ninyong dalawa. Napapadalas na ang uwi mo ng madaling araw dahil sa babaeng yan. At napapansin ko rin na nanlalamig ka na sa akin. Nawawala na yung init ng pagmamahala natin. Papa Dudut, sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak dahil alam ko ng mga oras na yon na mas mahalaga sa kanya si Danica kaysa sa akin na sarili niyang asawa. Sino bang mahalaga sa iyo, ha? Ako o si Danica? Tanong ko sa kanya. Pero sa halip na sagutin ang tanong ko ay iniba niya ang kanyang sagot. This is nonsense. Walang patutunguhan ang usapan natin. Hindi pa rin ako tumigil noon, Papa Dudut. Hindi siya nonsense. Bilang asawa mo, may karapatan akong malaman ang tungkol sa mga aktibidades mo. Jess, for more than 1 year nating kasal, ngayon mo pa ba ako gagantuhin? Tumahimik ka na. Pagod ako.
Huwag mo na akong bigyan ng rason para pagbuhatan kita ng kamay. Banta na niya sa akin. Pero hindi ako nagpatinag at sa halip ay ibinuhos ko pa ang lahat ng aking galit na nasa aking dibdib. Ano Jess? Tapatin mo ako. Sabihin mo sa akin ng harapan na may relasyon kayo ng best friend mo. Teka, kaya mong malaman ng totoo? Sige, sasabihin ko sa iyo, oo, may relasyon kami ni Danica. Nagmamahalan kami ng best friend ko. Ano, masaya ka na? Nanginginig ang buong katawan ko sa sinabing yun ni Jess, Papa Dudut. Kaya nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko at pinaghampas ko ang kanyang dibdib. Pero napuno na sa akin si Jess at isang malakas na sampal sa mukha ang aking inabot. Ilang beses na kitang pinagbigyan na saktan ako. Pero this time hindi na ako papayag. Binabalaan kita. Subukan mo pang saktan ako at makikita mo na ang sungay ko. Galit niya. Hayop ka? Naibulalas ko sa sobrang galit. Wala kang pakialam kahit na anong gusto kong gawin sa buhay ko. Asawa lang kita at kahit kailan ay hindi mo ako magiging pag-aari. Wala kang pakialam kung makipagrelasyon ako kay Danica. Wika pa niya. Lalo akong naging hysterical at pinaghahampas siya. Demonyo ka? Sigaw ko pa sa kanya. Pero sa pagkakataong yon ay sinuntok niya ang aking mukha na siyang kinatumba ko sa sahig. Pagkatapos noon ay lumapit pa siya sa akin at hinila ang aking buhok. Kahit na magmakaawa ako sa kanya dahil sobra akong nasasaktan ay hindi siya nakinig at sa halip ay kinalagkad niya ako papunta sa labas. At doon ay para akong basurang itinapon. Papa Dudut, wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na sinabayan pa ng malakas na ulan. Grabe, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang araw na hinamak niya ang aking buong pagkatao. Papa Dudut, doon na nagsimulang masira ang relasyon namin ni Jess. Away dito, sakitan doon. Lumabas na rin ang totoong kulay ng asawa ko. Palagi niya akong minamaltrato, physically and emotionally. Papa Dudut, para akong tinotorture tuwing ipinapakita niya sa akin na baliwala na ako sa kanya. Wala naman akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na lamang na may ibang babae na si Jess, si Danica, ang best friend niya. Nang matuklasan ko yon ay agad kong kinumpronta ang asawa ko at nauwi yon sa mainitang pagtatalo. At yun nga, nag-decide si Jess na iwanan ako at sumama siya sa kirida niya. Ako naman, dahil sa mahal na mahal ko noon si Jess, ay pinaglaban ko siya at ilang beses kong tinangkang bawiin ang asawa ko mula sa kirida niya. Isang araw ay napagpasyahan kong lusubin si Danica sa kanyang bahay para bawiin ang aking asawa. Look who's here, ang war freak na asawa ni Jess. Anong binunta mo rito, ha? Pangasar pa sa akin ni Danica pagkakita niya sa akin. Pumunta ako rito para bawiin ang asawa ko. Galit na sabi ko. Babawiin? Sorry Jenny, pero hindi mo siya mababawi sa akin. Ako ang mahal niya at hindi ikaw. Insist ni Danica. Pero ako ang legal na asawa. Ilabas mo ang asawa ko. Demand ko. Bigla namang dumating si Jess para ipagtanggol ang kanyang kabit. Sa pagkakataong yon ay napaiyak na ako, Papa Dudut. Jess, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Tanong ko sa kanya. Simple lang. Hindi na kita mahal. Si Danica na ang mahal ko. Sarkastiko niyang sagot. Nanlumo ako sa aking narinig at halos mawalan ako ng lakas. Naiyak na lamang ako. Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo, ha? Nagkulang ba ako sa iyo? Jess, ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa sa iyo. Sabi ko sa kanya. Oo, naging mabuti kang asawa sa akin. Pero na-realize ko na mas mahal ko si Danica kaysa sa iyo. Wika niya. Dahil doon ay lalo akong naging hysterical. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan.
Kung mas mahal mo pala ang babaeng yan, nangingiyak na galit ko. I'm sorry Jenny pero may dapat ka pang malaman. Ginawa lang kitang panakip butas. Si Danica ang unang babae na dumating sa buhay ko at naging kami bago naging tayo. Pero naghiwalay kami nung pumunta siya sa Amerika. Sobra akong devastated noon. Sinubukan kong makalimot at napunta ang atensyon ko sa iyo. Niligawan kita at sinubukang mahalin. Sa pag-aakalang makakalimutan ko si Danica pero nabigo ako. Kahit na anong gawin ko siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kasalanan ko kasi pinaabot ko pa sa ganito ang sitwasyon. Sana patawarin mo ako. Paglalahad pa ni Jess. Hindi ako papayag. Hindi ko kayo titigilan. Ipapakulong ko kayong dalawa. Tandaan niyo yan. Pagbabanta ko. E di pakulong mo kami. Magdemanda ka, wala kaming pakialam. Pagmamalaki pa ni Danica sa akin. Huwag mo nang sayangin pa ang oras mo. At saka alam mo, kung magdemanda ka man, parang ipinakita mo rin sa madla na talo ka kasi naghahabol ka sa taong wala nang pagmamahal pa sa'yo. Dagdag pa ni Jess. Nagkakamali ka Jess. Ikaw ang talo kasi ibubulgar ko ang mga baho nyo. Magugulat yung mga kapatid mo sa pananampalataya na isa kang demonyo na nagtatago sa malasantong anyo. Kontra ko. E di bulgar mo? Wala akong pakialam. Paghahamon pa ni Jess sa akin. Mahiya ka naman sa balat mo. Ang pagkakalam sa'yo ng mga tao isa kang santo. Naturingan ka pa namang Bible preacher. Brother Jess. Nasaan na yung mga tinuturo mong salita ng Diyos sa mga tao ha? Ang lakas ng loob mong mag-preach, samantalang yung mga tinuturo mo hindi mo namang ginagamit sa sarili mo. Nakakahiya ka, ang sabi ko sa asawa ko. Papa Dudut, yan na siguro ang pinakamasakit na parte ng aking buhay. Ang tuluyang iwanan ng aking asawa. Hindi ko matanggap noon na wala na sa akin si Jess kasi sobra ko siyang minahal. Naghabol ako sa asawa ko at hindi ko sila tinantanan hanggat hindi bumabalik sa akin si Jess. Pero Papa Dudut talagang wala ng pag-asa pang mahalin ako ng asawa ko. Mahal talaga niya si Danica at nagpakasal lang siya sa akin para maging panakip butas. Hindi naglaon na sumuko na rin ako sa pakikipaglaban at unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa asawa ko. Samantala isang araw pagkatapos ng Bible study ni Jess ay bigla akong sumulpot. As usual, binati ako ng mga kaibigan at kasama ko sa relihiyon. Habang si Jess naman ay tila hindi masaya na makita ako sa loob ng kapilya. Kumusta na? Ano, nagpipreach ka na naman ba? Tungkol saan? Mukhang marami ka namang nalokong mga tao ha? Sarkastikong sabi kay Jess. Naalarma si Jess at hinawakan ng mahigpit ng braso ko. Pero agad akong kumawala. Please Jenny, huwag ka na mag-iskandalo dito. Sister Jenny, kumusta ka na? Hindi ka na madalas sumasama sa mga Bible sharings namin ha? Bakit? Tanong ng isa sa mga kaibigan namin. Alam nyo kasi, halos ma-depress ako nitong mga nagdaang linggo. Kasi naghiwalay na kami ng asawa ko. Pag-amin ko na medyo paawa. As usual, nagulat sila nang sabihin ko ang katotohanan. Kasi si Brother Jesse nahuli ko ng bababae. Biruin nyo ipinagpalit ako sa best friend niya. Alam nyo ba, mahal na mahal ko ang asawa ko pero kinaliwa pa rin niya ako. Pagpapatuloy ko. Teka, di ba bawal sa organisasyon natin ang mga liwa? Isa yun sa mga mahigpit na bilin ng Panginoon. Sabi pa ng isa naming mananampalataya. Yun nga ang nakakagulat lang yung isa sa mga preacher ninyo ang nangangaliwa sa kanyang asawa. Dagdag ko pa. Please Jenny, stop it. Saway sa akin ni Jess. Samantala'y bumaling naman ako sa kanya. Bakit Brother Jess? Wala namang masama kung malaman nila na nangangaliwa ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoo ba yun Brother Jess? Halos tanong sa kanya ng lahat na mga kaibigan at kapwa namin mananampalataya. Pasensya na mga kapatid pero masyadong personal na ata ang mga tanong ninyo. Mahinang sagot ni Jess sa kanila. Kung gusto ninyo,
Tanungin niyo rin si Sister Danica. Siya ang kabit ng asawa ko. Si Sister Danica? Isa sa mga mabait na miyembro ng relihiyon namin, sabi ng isang mananampalataya. Siyang umagaw sa asawa ko. Ewan ko ba kung bakit yung mga mukhang santo at santa siya pa yung may tunay na ugaling demonyo. Ang mundo nga naman, wika ko. Pagkatapos noon ay magalang akong nagpaalam sa mga kakilala at kaibigan ko noon sa kapilya. Ngunit hinabol ako ni Jess sa labas at pinigilang umalis. Gusto niya mag-usap kami pero sabi ko sa kanya ay wala na kaming pag-uusapan pa. Please Jenny, tigilan mo na ako, patahimikan mo na ako. Demand niya sa akin. Speaking of patahimikin, nagpaplano na ako mag-file ng annulment sa kasal natin. I hope na sana'y matulungan mo ako doon ha? Wika ko. Yun lang ba? Okay fine, tutulong ako. Basta ipangako mo na hindi mo na kami guguluhin pa ni Danica. Pagpapatuloy pa niya. Pagkatapos noon papadudot ay tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa bago ako tumalikod at anyong aalis. Pero may huling sinabi sa akin si Jess. I'm sorry, sabi niya sa akin. Lumingon ulit ako sa kanya at tipid ng umiti. Don't worry Jess. Ginagawa ko naman ang lahat para patawarin ka. Sabi kasi sa Biblia na mga taong nagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya ay binibiyayaan daw ng Diyos. Hayaan na lang daw na pagbayaran ng taong yon ang pagkakasala niya sa Diyos. At yun ang gusto ko, ang pagbayaran mo sa Diyos ang mga pagkakasala mo sa akin. Yun ang huli kong mga sinabi sa kanya bago ako tuluyang umalis. Papadudot at that point ay pinalaya ko na si Jess. Agad na nag-file kami ng annulment. Ang main reason ay reconcilable differences naming dalawa. Sa ngayon ay ongoing na ang process of annulment at hinihintay ko na lamang na maaprubahan yon ng korte. Samantala pagkatapos ng paghiwalay namin ni Jess ay gumanda ulit ang takbo ng buhay ko. Bumalik ako sa pagiging Katoliko at napromote ako sa trabaho ko at bukod doon ay nagkaroon din ako ng boyfriend na nagngangalang Randy. Doon ay naikumpara ko si Randy sa ex-husband ko at masasabi kong mas lamang ang present ko. At doon ay madalas akong magpasalamat sa Diyos kasi never niya akong pinabayaan lalo na sa mga araw ng pakikibaka ko sa buhay. I also realize na kung may mawala man sa iyo ay tiyak na may darating sa iyo na mas maganda. Papadudot hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin at nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob para sumulat sa iyong programa. Naway mapili ninyong i-ere at sana'y kapulutan po ito ng aral ng mga Pilipinong nakatutok. Yan naman po ang nararamdaman ko sa programa ninyo. Ang palihim na tumutulong sa mga kababayan natin na mabigyan ng inspirasyon at aral at guidance ang kanilang buhay. More power sa inyong programa sa YouTube man o sa radyo. God bless you all. Lubos na nagpapasalamat, Jenny. Maraming salamat Jenny sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Papadudod Stories. O nagkamali ka ng minahal na lalaki, magaling siya sa pagbabalat kayo at pakitang tao lamang ang kanyang pagiging relihiyoso. Sa totoo lang naaawa kami sa iyong sinapit sa kamay ni Jess. Minahal mo siya ng tapat pero siya hindi niya yon naibalik sa iyo. Kaya tama lamang na magkaroon kayo ng separation dahil sa pananakit niya sa iyo. Hindi mo deserve ang ganong klase ng lalaki. You deserve better at hindi suggestion. Hanga din kami sa iyo dahil sa kabila ng lahat ay nakuha mo pa ring patawarin ang iyong asawa at sa halip ay ginamit mong instrumento yon para makapagbagong buhay. Tamang iyong naging desisyon, look at you now, naging successful ang sumunod na yugto ng iyong buhay, promoted ka sa trabaho at nakita mo na rin ang lalaking nararapat sa iyo sa katauhan ni Randy. All we can say is good luck and more blessings to come, Jenny. Para naman kay Jess, hindi namin ipinapanalangin na sana'y makarma ka sa mga kasalanang ginawa mo sa iyong asawa, pero umaasa kami na sana'y isang araw ay mapagsisihan mo ang lahat.
Hindi pa huli ang lahat para ma-realize mo ang iyong mga pagkakamali at sana'y maging maligaya ka pa rin sa iyong buhay despite of what you did to your wife. Kaya sa inyong mga tagapakinig, magsilbing aral po sana ang kwento ni Jenny na walang magandang maidudulot sa inyong relasyon o sa iyong sarili ang panloloko o pagtataksil sa inyong asawa o karelasyon. Love your wife, learn to respect her and be her protector dahil yan ang pinangako mo sa Diyos noong araw na pinakasalan mo siya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share and please subscribe. Hanapin po at mag-subscribe din po kayo sa isa pa naming channel na aming produce. Ito po yung Kaistorya YouTube channel. At syempre yung aming pong personal na YouTube channel, ito po yung kung saan makikita nyo po kami on camera. Yung aming pong Gianna Vlogs. Ang link po ng mga channel na yan ay makikita nyo po dito sa homepage ng aming YouTube channel na Papa Dudut. Maraming salamat po sa mga bago naming mga subscribers at mga datihan pa. Maraming salamat po sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.